Hello, good afternoon mga lalabs once again. Pag-uusapan po natin itong ganito kadesperado ang team Bangag Ngiwi ni Bongbong Marcos. Lalo na ito na may utang sa kay BP Sara na 9 or 10 million. Sa kaso ng kanyang asawa na isa siyang abugaga pero yung asawa niya may kasong rape, itinago niya, hindi niya isinuko sa otoridad. Kapal na mukha, no? Tapos may lakas ng loob at kapal ng mukha mag-prosecute na siya nga yung asawa niya tinago niya. Pero yun na pag-usapan natin. Ito yung dating sheriff na kung saan ay nasuntok ni Bibi Sara sa kadahilanan doon sa Davao na may isang area doon na squatter, urban area na inabulis na hindi hinintay si VP Sara na tumawag na yun, gusto niyang kausapin siguro yung ano, tapos nag-decide ito yata ng kanyang sarili, hindi niya hinintay yung vice mayor pa yata si Inday Sara that time or mayor na. Nasuntok niya sa kanyang inis dahil siyempre yung mga tao doon nagpanik kung saan titira. So ngayon, itong team ng Ngiwe na gusto nilang ma-impeach si BP Sara tapos wala silang mga bastos na pusa na to Wala silang mga tawag dito. Balahibo nito. May allergy ako. Alis ka dyan, Ming. Wala silang mahanap na mga witnesses dahil si Trillanes at saka sino ba yung isa? Madriaga magtitistify dito at magtitistify din pala, magwi-witness doon sa side ni BP Sara din. Ayari na. So ngayon nananawagan sila na kung sino daw yung mga nakaaway ni BP Sara noon, pwedeng lumabas at punta sa kanila at mag-testify doon at gawin nilang witness. At isa na ito na gusto nilang magiging witness sa impeachment ni VP Sara. Impeachment trial ngayong July 6 na po mag-umpisa. So ngayon, nagkukumahog sila hahanap ng mga witnesses kasi sabi ng kampo ni BP Sara, si Mary Grace Piatos na kanila laging pinapangalan, nais nilang sabihin ni BP Sara doon sa Congress na kung sino si Mary Grace Piatos, ayaw niyang pangalanan, sabi niya sa tamang foro. So this is it, pansit. Sa July 6, mag-umpisa ang impeachment trial ni BP Sara at magwi-witness de umano si Mary Grace Piatos at may iba pa. Ayan. So malalaman na natin kung sino talaga si Mary Grace Piatos very soon. So ngayon, tumanggi itong dating sheriff na tawag ito, ayaw niya na mag-witness. So ayon dito dito kay Abby Andres, wag niyo akong idamay sa politika. Sheriff na sinuntok ni VP Sara tumangging maging witness sa impeachment trial. So ayon dito sa kanya, nananawagan si Abby Andres, ang court sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 kung saan siya ay sinuntok nooy Davao City Mayor Sara Duterte, na huwag siyang idamay sa usaping may kinalaman sa partisan politics matapos siyang maisama sa listahan ng mga testigong balak iharap ng House prosecution sa impeachment trial ng Vice Presidente. Pwede ba yun? 2011 yun. At mayor siya ng Davao, that time hindi siya Vice Presidente. Kaya siya ngayon i-impeach bilang isang Vice Presidente, hindi bilang isang mayor. Tapos kukuha kayo ng witness, ano yan? Nagko-cooking show ito sila dahil bakit? Ay alam nilang tagilid siya eh. Sabi nga niya, di ba? Nung lumabas ang unang tawag dito, trial dyan sa Senado pa lang yun. Ano pa yan? Argument. Nilamon ng buhay o napilit niyang tinatanggi, ayaw daw niya. Hindi siya papayag na lamunin siya ng buhay.
ng kampo ni VP Sara. Ay ngayon pa nga lang eh. Doon pa nga lang kay Trililing. Ay, Diyos ko. At saka yung isa pa, si Madriaga. Ay, naku, wala na. Kaya nagkukumahog sila ngayon. Hahanap sila at baka mag-hire sila ng tao at ititrain nila ng ilang araw. Sasabihin na ako, si Mary Grace Piatos, magwi-witness ako. Of course, saside sila dito sa kampo ni Bongbong Marcos na ako yung tao na binibigyan ni VP Sara ng pera noon na may sobre, nakalagay sa sobre noong siya pa ang DepEd Secretary. Yan. So, nanawagan itong si Abby Andres na huwag siyang idamay. Si Andres na kasalukuyang nagsisilbing Human Resources Management Officer ng Korte Suprema ay naglabas ng pahayag matapos siyang pangalanan ng House of Prosecution bilang isa sa mga testigong nais iharap upang suportahan ang kanilang aligasyon na may umano'y tendency to inflict violence si Vice President Sara Duterte. Si Bongbong Marcos, hindi lang inflict of violence, drugs. Ayaw magpa-drug test. Nananawagan ng sambayan ng Pilipino na bumoto sa kanya at isa ako dyan. Na dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos dahil incapable na siya ngayon. Or hindi na siya karapat-dapat, wala na siyang hindi siya karapat-dapat na talaga mamuno sa bayang Pilipinas ngayon dahil sa dami ng mga insidente ngayon, lalo na sa yung mga minors ngayon. Ang daming tawag dito, nagkandamatay tapos hindi makulong. Kamakailan yun, di ba? Doon sa Tacloban. Meron na naman doon sa Negros area. 2 bata, may dalang patalim at may dalang baril. Nagkandak kasi ng inspection yung eskwelahan na huli. 15 years old din yun pababa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na matagal na niyang piniling huwag magsalita tungkol sa insidenteng naganap noong 2011 habang siya ay nagsisilbing sheriff ng 4th Regional Trial Court. Ayon pa sa kanya, sapat na ang mga ulat ng media hinggil sa naturang pangyayari at hindi na siya magbibigay ng karagdagang komento bilang paggalang sa pagiging neutral at walang kinikilingan na hinihingi ng kanyang kasalukuyang posisyon sa Korte Suprema. Nag-ugat ang insidente sa isang court order demolition operation sa Barangay Suliman, Agdao District, Davao City, kung saan nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Andres at ni dating Mayor Sara Duterte habang ipinatupad ang utos ng korte. So, paano yan? Paano yan? Hindi naman yun impeachable offense. Kasi hindi man siya, doon, hindi man vice president. Kaya siya i-impeach ngayon dahil vice presidente siya at nais siyang tanggalin sa pwesto para hindi makatakbo si VP Sara sa 2028 dahil nga natatakot ang mga putang inang ito. Dahil sa sinabi ni VP Sara na kapag nanalo siya at ang kanyang vice presidente na pinili, na hindi pa pinangalanan sa ngayon, baka next year yun, yung malapit na mag-filing ng candidacy, lalabas na yan kung sino man yun. Yun ang hahabol sa mga taong ito. Sa lahat ng mga nagkasala sa gobyerno, lalo na dyan sa trillions of pesos ng flood control na kung saan ngayon hindi makakalimutan ng taong bayan. Dahil tuwing umuulan, grabe ang baha. So, naaalan ng flood control projects nasa malita na yung iba at pinagpipiestahan na nila. Nakatanggap sila, di ba? So, ngayon, yan ay kinatakot nila ay nang manalo si Sara dahil alam nila na may kahihinatan or kalalagyan sila sa darating na panahon. So, ayun, nag-refuse. So, ano kayo ngayon? Tatakutin ba ninyo ito? Gaya ng ginawa ninyo doon kay Villanueva at kay Escudero para mag-witness lang.